Good morning mga kabady. Panibagong araw at panibagong vlog na naman. Siyempre panibagong blessing dahil every gising is a gastos. Yung tipong gastos na lumalapit sa'yo mga kabady, no? Kahapon nabugbog ako ng husto. Ajay, nabugbog ng husto kahapon. Bayad tayo ng buho 14.5. Bayad ng hilay 1,000. Tsaka bumali yung mga tao natin 5,000. Dumating yung parcel kong buto, kulang 7,000. Ate, wawa yung wallet ko, Jaya. Natira sa wallet ko 1,000. Buti nga hindi ka bumalik. Kung bumalik ka, wala matitira talaga. Lakad muna kami mga buddy. At sisilip lang tayo muna sa Lucky Farm. Ating mga alaga natin. Yan mga buddy, oh. At yellow. Si RJ, oh, magpipiknik kami, oh. May bakang pambayabas sa bag, oh. Ay, umulan kasi kagabi mga buddy. Balak mo na naman kumuha niyan, eh. Sa'yo maganda, eh. Ito, nakabili tayong tilapia sa labas. Gurami sana, kaso maliliit yung gurami mga kabady. Hindi masarap yung gano'n. Sarap lang yung pirito. At sana pangat, eh, may paksiw. Maliliit. Tilapia na lang binili. Ay, napalambot. Hindi pa tayo nakapagtanim sa kabila mga kabady. Ang nagagastos na natin ay mahigit 50,000 na. Wala pa tayong tanim. Pero may mga buto na tayo. Ang ano lang, hindi pa nakatanim. Magpapataba tayo ng kalamansi mamaya doon sa kabila. At ngayong araw din magpapabaon tayo ng tubo, deep well mga kabady, doon sa kabila rin. Tapos sa bahay na lang tayo nagpaluto ng pagkain nang magbabaon ng tubo dun. So tayo didiretso muna tayo dito sa Lucky Farm. Sama ko si RJ. Si Harvey nandyan na sa Lucky Farm. Pinauna ko na dyan. At hilit ng tubig dahil bumili kami ng ulam at yelo. Papabaon tayo ng tubo. At pagkatapos magpapataba ng kalamansi. So sa bahay na lang tayo nagpaluto para ano na ako mga kabady, stress na ako. Stress ako ni RJ, eh. Stress na ako mga kabady, hindi ko na alam ano yung uunahin ko. Kasi pagka ganitong ano, sabay-sabay, eh, nakakatolero. Si Kaka naman dumiretso sa kabila at pinasundan ko sa kanya yung magbabaon ng tubo kung saan ipepwesto. Alam naman ni Kaka kung saan nakipepwesto yun. Kung pupunta pa tayo ng bayan mamaya, bibili tayo ng materyales, tayo mga tubo, yung mga ibabaon nila. Libre pagkain, merienda kasi yun. Kaya sa bayan tayo nagpaluto, kasi kung dito tayo magluluto, hassle palabas papasok, putik. Sa bahay na lang, para diretso na lang doon sa kabilang farm. Hindi tayo pwedeng hindi muna dumaan dito sa Lucky Farm at may mga alaga tayo dito. Kaya masasabi mong every gising talaga is a gastos. Gastos now, faktura later na, Jay. Tapos dito naman sa Lucky Farm, eto mga buddy, kahapon lumutik na yung mga sitaw nating tinanim. Tubo na sila, nakalabas na. Tapos yung mga upo naman, ayun, nakapagtanim na ng 2 tudling yung mga naunang lumutik, o yung mga naunang kaugat na itanim na namin. Ngayon magtatanim ulit. Pitas ng okra ngayon at hahalawin yung upo. May mga naiwang malaki, pipitas. Pagka ganyan maulan-ulan,
Alakas gumulang ng dahon, no? Gulang na mga kabady, oh. Gulang na. Ay, nilaw ah. Bibili ko ng gamot yan, Jay. Relax ka lang. Namumulaklak to. Ayan mga kabady. Ito na tayo with pandesal ni Abby. Tita, maraming salamat po sa pakape dito sa Lucky Farm. Ano, laki. Tita, yung kinita natin sa ano, hindi ko mabanggitin yung name niya. Kaya banggitin tita at saka kay tito. Ayan, maraming salamat po. Tsaka doon sa regalo niyong damit sa amin. Thank you po. Thank you po. Silipin ating malaman. Jay, Bubong na. Jay, lumusot na. Pinutas yung damit. No? Lutik lahat. So, Maganda lahat. Wala, piliin lang din. pwede na lahat yan. Ang dami yan. Mutog yun. Kahapon wala naman tubo na eh. Maganda yung tubo ng expired, no? Nabi? Kahapon wala nang tinira dyan ngayon, no? Ganda. Naubos ko na kahapon. Yung mga kabady, kumuha ng gamit dito. Yung robin, tsaka drum, tsaka hose. Para sa mga magbabao ng tubo sa kabila. Sige, mamaya nandun kami. Si Romel tsaka si Slaw, mga buddy. Silang dalawa yung tatao natin doon sa kabilang pan. Mag-aalaga ng kalamansi at tsaka ng gulay. Ako mula nung pinlastikan yon, nung kaming tatlo nila Harvey tsaka ni Kaka, naka-isang tudling kami. Mula nun hanggang ngayon di pa tayo napapasyal ulit. Pero baka mamaya pagka natapos tayo maaga dito makapasyal doon. Bisita natin. Obligado rin kasi magbabaw ng tubo ngayon mga kabady at pumunta at bumili ng tubo. Nebi? Oo. Jay! Si boss si RJ ah. Saan pupunta? Costume na. Maray kang pipitasin ngayon. 5 laksa yun. Diba? Anong bayabas dyan? Stab. Buddy, tumawag sa atin yung nagbabaw ng tubo doon. Nandun si Kaka. Depende kasi sa location yan eh. Kung ano ang balong. Dito sa parte namin, dito sa Lucky Farm mga kabady, ang balong dito o ang sibol dito ay 2 tubo nakakakuha na. Kasi ninyo yung una natin pinabaon na ditres, 2 tubo lang yun mga kabady, pero ang lakas ng balong or ang lakas ng sibol sa ilalim. Parte naman sa gawi doon mga kabady, sabi ng babaon, kalimitan doon ang binabaon nila doon ay 4 hanggang 4.5 tubo. Pag 2 daw kasi ay hindi kumukuha. So ayun, so magagastos doon natin possible mahigit 30 mil ang uubusin. Sabi ko sige, no choice tayo, nandyan na yan. Ang plano ko talaga dapat mga kabady is 2 tubo lang kasi pampatubig lang since magpapabaon din naman tayo ng pang inumin, doon na tayo sa isahan na lang, di ba? Since pang inumin din ang kailangan natin para din na tayo magpabaon ng panibago uli, isahan na lang, kumbaga isahang gastos na lang, pampatubig na siya, pang inumin pa. Kasi mahirap mga kabady kung iigib-igib pa tayo ng pang inumin, hassle yun mga kabady. Mas maganda yung meron na sa farm. Kagaya nung dati mga kabady, di ba, nag-ahakot-hakot tayo ng pang inumin. So minsan lulusong tayo, wala palang pang inumin, walang pang saing, walang pang init ng tubig. So abala, ahon, iigib. Kung meron na dito or meron na sa kabila,
walang hassle yung nagtatrabaho, diba? Yun, na-share ko lang mga kabady. Ang mamaya i-vlog natin yan kung magkano ako mauubos. Pero sabi nung nagbabaon, bago tayo bumili ng tubo or mga gamit, bubutas muna sila, kakapain muna daw nila para sigurado bago tayo bumili ng tubo. Diba? Higit 30 mil daw. Ano si kaka mga kabady. So muna pinapunta ko doon kasi itong mga upo ang tanim na. Unahin muna natin to. Pagka nakabutas na, tsaka tayo aahon, bili tayong tubo, tsaka tayo didiretso doon. At least makabawas-bawas tayo dito sa tanimin natin upo, diba? Ang itututok natin doon mga buddy is solar water pump din. D3 naman. Yung nandito sa Lucky Farm ay D4. Yung tututok natin ngayon doon ay D3 lang mga buddy. Plano ko pa nga bumili ng isa para dito sa Lucky Farm, para dito mga kabady, at least pang salubong ng tubig para dito sa kalamansian dito, at saka sa mga gulay dito, at saka sa kalamansi na rin. At sa tag-araw mga kabady, bibigyan natin ng video yung solar water pump versus Voltron. Titingnan natin kung magkano yung nasi-save natin sa isang patubigan. Kung halimbawa, bibili tayo ng halagang 500 na diesel, papaanda rin natin si Voltron. So, hanggang saan yung matapos niya na yun. Tapos, hanggang sa mayari natin yung patubigin. Halimbawa, yung Lucky Farm extension, patutubigan natin lahat yun. Titingnan natin kung magkano mauubos natin diesel. Halimbawa, umubos tayo ng 2,000 sa isang patubigan, i-convert naman natin kay solar yon. Halimbawa si solar, pinatubigan niya ng 4 na araw, tapos si Voltron 3 araw. Kung magkano na consume ni Voltron, i-convert natin kay solar yon, na every tubig ganun ang nasi-save natin, diba? Kumbaga comparison ba na lalo sa tag-araw niyan mga kabady, mayat maya tayong magpapatubig niyan. Backup naman yung isa na yan mga kabady, sabay sila, Voltron tsaka yung solar, pagko-compare lang natin. Sa tingin ko ngayon darating na tag-araw, masusulit na natin ang gusto yung solar natin na yan, dahil matindihang patubigan ang mga magaganap niya. May halong ano na naman yun, may halong overtime na naman kami ni kaka. Presko kasi magpatubig pagka gabi, na presko, hindi kagaya pag mainit, nakakapagod. Kahit sabihin mo binabantayan mo lang yung tubig mga kabady, nakakainit, tsaka bukod pa doon yung init. Pero pagka gabi, chill lang, sabayan mo ng camping. Diba? Harap, tamis. Halos pantanin na lahat ng buto na to mga kabady, tubo na lahat. Isa-isa ko lang para hindi mabali yung ugat. Tatanin na natin lahat to. Hanggat di pa tayo bibili ng tubo. Daya ni RJ, kaya pala hindi pa niluto yung isda, kumain na pala siya ng lugaw. Nag-almusal ka na babi? Para ako nakapag-almusal sa bahay kanina. Yung tubo, haba. Napagtanim na tayo mga buddy, nakatatlong tudling na ako. Yung unang transfer ko dito kanina. Naglalakad na kayo ha. Ayan mga buddy, kain ng upo pagkatapos ng
mahaba-habang harvestan. Ngayon nakaharap na naman tayo sa panibagong cropping at panibagong sugal syempre. Panibagong sugal na naman, panibagong pagtatanim na naman mga kabady. Tanim ng tanim para may anihin, di ba? So, share ko sa inyo mamaya kung nasan yung kinita natin doon sa nakaraang cropping. Ito sa inyo mamaya. Andun sa kulungan, nagpapahinga. Nakakain lang. So ito, panibagong pagkakakitaan na naman, panibagong sugal, panibagong gastos. Sana pagkalooban tayo ulit ng Panginoon natin na kahit papano kumita dito sana. Dumadaan lang sa kamay natin yung kinikita natin mga kabady, hindi natin ini-stack yan. Kailangan dahil tayo nga hindi nagpapahinga yung pang kinikita natin, di ba? Kaya huwag matutulog yung pera, ang paikutin. Sa maniwala kahit sa hindi mga kabady, wala naman tayong nakatabing pera. Nilalabas natin lahat dahil pag tinabi mo lang yung pera hindi mababawasan, mas lalong hindi madadagdagan. Mababawasan pala, hindi madadagdagan, dahil pag hawak mo yung pera magagastos mo lang kung saan. Ito at least kahit papano meron tayong inaasahan, may tsansang kumita, may tsansang matalo, may tsansang tumabla, o ganun lang. Gaya nung nakaraan, ang ganda-ganda yung kinita natin mga kabady. Ayun, dinala natin doon sa alam nating medyo hindi pa sigurado. Sana kumita rin. Invest ko mga kabady sa baboy. Nangalaga tayo ng baboy. Umpisa tayo ulit. Pero at least nakikita natin na ang kinita natin sa gulay nandyan. Hindi lang dumaan lahat sa puwet. Diba? So kahit pa paano naman nakapag grocery tayo sa bahay, provide natin yung mga kailangan ng mga bata sa school, nakapagbayad tayo ng tuition at ayun, pinunta natin, may napuntahan, hindi lang basta-basta dumaan sa atin. Awa ng Diyos, binigyan tayo at pinagkalooban tayo ng magandang ani at magandang kita. Kaya ito, tayo isusubok uli. Dalawa to mga kabady, dito sa Lucky Farm tsaka doon sa kabila. Nakaharap tayo ngayon sa gastusin. Ikot-ikot lang mga kabady, gastos, tas kung sakali kikita, iikot na naman. Ganun lang, nagiging rotation mga kabady. At least nakakasurvive tayo sa pang-araw-araw. Kaya yung mga tao natin okay naman. Sabi ko na sa kanila basta masipag lang kayo, tsaka ayusin yung trabaho, tsaka naging tapat lang. Alinsangan. Si Harvey tiga butas mga kabady, si RJ pumipitas na ng okra. Tapos papahalaw natin yung upo. May pailan-ilang buwang malalaki. Gumulang. Tapos sitaw natin bukas ang schedule. Bukas pitas tayo ulit. Nakaraan marami pa napitas to. 4,000 yung good. 4,000 nga ba? O 4 na bundle tsaka 17. Nakamahigit 5,000 pa.
5,000 piraso. Medyo bumaba na yung presyo, 50. Pero sa 50 mga kabady, napakagandang presyo pa rin para sa edad ng ating sitaw na ganyan. So hindi na rin kami nagpapataba, hindi na rin kami nag-i-spray. So yan, kusa na lang yan mga kabady. Wala nang ano yan, hindi na namin binigyan ng gastos. Pero dapat pang spray pa, pero hindi na namin ni-spray. Nagmasungat ang panahon, nag-uulan. Kaya kung sino na lang tumuloy. Yung upo natin mga kabady medyo nagre-recover. Gumaganda ulit yung mga dahon tsaka yung talbos niya. Doon sa ngayon pa lang halos tumatalab yung pinataba namin. Pinatabaan namin yung upo dahil nasaktan ng gusto. Nasaktan ng gusto doon sa baha. Pero yung nakarampitas natin 31 bundle yung good at saka 13.5 bundle yung segunda. Malaki-laki pa rin ang naging faktura. Ayun mga kabady, tuloy-tuloy lang tayo sa pagtatanim. Eka nga sa gulay talaga may tsamba, may kita ng maganda basta nakatsyempo ka lang. Kaya ngayon ang mga cropping natin yan, upo, sitaw at ampalaya tsaka sili. Yung sili natin tsaka ako na-orderin pagka nakapagtanim na ng ampalaya at sitaw doon sa kabila. Yung okra natin patapos na rin yun mga kabady, mga ilang pitas na lang yun. Hintayin na lang natin gumanda-ganda yung panahon at makapagpa-land prep tayo. Tayo pwede magpa-land prep niya, malagkit ang lupa para matayuan na rin ng balag. Pabalagan na natin ng buo to. Doon ang palaya naman ay tatanim mga kabady. Susubok tayo ng ibang binhi yung in-order ko sa online. Natin kung maganda-ganda. Sana. Bagay masusubukan na natin ngayon doon sa kabila Order ako ng 2 variety yung gagamitin natin doon sa kabila. Kung kakasya ha, 2 variety mga kabady, mistisa tsaka yung chatay na buto. Bali nasa 2,000 seeds, higit 2,000 seeds yun. Lagay na lang natin sa 2,000 seeds dahil 4 na lata yun, 2,000 puno. Init, minsan dito mga kabady, konti pa lang gastos natin dito. Wala pa yung palay. Ito pa lang upo na 2.7 tsaka yung 1 kilong sitaw, yun pa lang. Itong upo hindi naman ito maintenance mga kabady, basta napataba mo to tsaka spray ka lang pang insekto, job swelto na to. Hindi naman tayo gagamit ng letting, hindi na natin pagagapangin ito. Itong mga letting na ito mga kabady matibay pa, tsaka yung baging ng sitaw kaya muna natin dyan yung pagapangan natin ng upo para masulit. Although sulit naman na siya, kaya lang kaysa baklasin pa natin at maglagay tayo ng panibago, pwede pa naman yan. Yan na lang muna na makasave tayo ng konti, save sa trabaho, save sa puhunan, save sa gastos. Lang mga kabady, walang madali at mahirap. Wala tayong obligasyon talaga.
Di, mga tana. Mukulo-kulo pa oh. Paksi. Ayan ba na nga mga kabady sa upo. Dali. Wala design. Wala. Punggok. Parang pipino na eh, yung iba. Doon.